Manlulupin, di ka pasisiin sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong bugat. Mo'y tagumpay na nagniningning lupa ng araw. Organisasyon ng Pilipinong mga awit. Simula ngayon, ika-13 ng Agosto, 2010, tapatan. Natutunan ko ang huhusay at karapatan Sa abot aking kakayahan. At itataguyod ang organisasyon at mga lain sa lahat ng oras at pagkakataon. Na magtatalitunin. At mababalikatin ang pananagutan itampoka at lahing Pilipino. Na wala namang pasubali. O hangaring bigas. Kasi rawa ko ng Diyos. Congratulations. Po tayo lahat, magandang hapon sa inyong lahat. Meron nung hinandang talumpati, pero palagay ko parang pagkatapos ko narinig ang ating Presidente Ogie Alcacid, napakahina ng aking talumpati. Baka mapalitan pa ako ni Ogie di oras dito. At alam kong hindi naman siya nagbabalak ng ganun. Pero gusto ko maramdaman rin nun yung nanggagaling sa puso po itong ating sasabihin itong araw to. Baka maganda umpisa na ho natin doon sa dulo, yung mga hiling po. Yung utusan ang ating National Telecommunications Commission na i-monitor, palagi ko napakadali po niyan. Nandito po ang head ng ating PMS, yung PMS inatasan ko, tawagan ng Secretary ng DOTC at paalala sa NTC yung executive order at mapatupad sa lalo madaling panahon. Yung pangalawa ko, kailangan ko lang pag-aralan ng kaunti yung mga detalye dahil alam naman nyo, tinuruan tayo na pag nagbitaw ng salita, kailangan panindigan, mahirap po madali. Yung pangatlo naman po tungkol do sa assistance no, sa mga may edad, may karamdaman. Palagi ko, initially ho, pwede natin gamitin ang mga tanggapan ng PAGCOR, ng Social Fund at ng PCSO para makatulong po doon. Pero imukaya po natin, umupo tayo minsan, magtayo tayo ng isang organisasyon tulad ng MOEL Fund para matugunan ang lahat ng inyong mga miyembro sa pangmatagalang panahon at hindi ho subject sa kinikita ng tatlong tanggapan na naibanggit ko po. Okay. Siguro, ganda rin nun, hindi tayo sa Malacanang ngayon. Yung musika ay naging malaking bahagi po ng aking buhay. Marami po siguro may batid na kaya. Bilang binata, kadalasan sila po kasama ko. Gusto ko malungkot, may kanta akong hanapin para sa malungkot, sa masaya, sa pampagising, sa pampatulog, sa pampakalma, sa pampagalit. Nandun na po lahat siguro yan. Bigyan ko kayo ng ilang samples. No? Si Ma'am Celeste po ewan kung bakit, no? At pasensya na po kayo, wala kayong connection dito. Pero nung nasa Bonifacio kami, nung panahon na sobrang dilim, nung aming hinaharap, nung tila naubusan na kami ng kakampi, pag pinapakinggan po namin yung saranggola ni Pepe at yung ini-image natin, yung matayog ang lipad, talaga naman nakakadagdag umasa na itong kadiliman ngayon ay magiging liwanag sa kinabukasan. Okay. Si Manong Jo Marie po, yung kanyang love at 30,000 feet. No? Maski na paano natin mapakinggan, maski anong kondisyon, maski gaano kapagod, parati tayo na-energize at talagang, paano ba masabi, full of positive energy. No? Siyempre sa Apo ho, napakarami yung kanta. Nag-usap na tayo dyan isang beses sa mga kanta. Hindi ko na siguro ulitin ngayon dahil after napakinggan natin yung version ng Lupang Hinirang kinanta kanina, ako po kadalasan kumakanta ng Lupang Hinirang. Kanina po nanahimik na lang ako. Parang yung version ko po ay hindi karapat-dapat. Napakinggan ko yung kumanta sa atin. Napakagaling mo, Iya. Si Noel ho, kasama natin sa kaliwat ka ng hirap nitong huling kampanyang to. Sa matagal na advocate na po, kasama natin mga kasamaan sa akbayan. At talagang pinakita po yung art for man's sake rather than art for art's sake. And for a country that is developing like us, that has so many problems, yung art for man's sake really deserves all the support we can have. Siyempre si Regine at yung kanyang kanta ng Sumpisang Hindi Tayo Nag-iisa, sinulat ni Ogie. Sa totoo lang ho, nung tinanggap ko yung hamon, talagang pakiramdam ko, ano kaya ito sinusubo ko sa sarili kong to, hindi ka handa. Preparado lahat ng kalaban mo. Kung wala mahanap na pangit sa'yo, gagawan ka na lang. Talagang mabigat yung papasukan mo. At pag nagtagumpay, mas mabigat yung magmana kay Ginang Arroyo. No? Yung kanta ho nyo na hindi ka nag-iisa sa umpisang-umpisa pa lang, talaga naman hong nakadagdag ng pakiramdam na baka naman hindi nga ako talaga nag-iisa dito. Kaya doon maraming salamat ulit sa inyong dalawa. At aminin ko po, hindi ko po kinanta ni minsan yung kanta nyo dahil talagang hindi ko kaya sabayan ang nota ni Regine.
At sa Desyembre, no, ako yung magiging abay nyo. Pagdating naman ng panahon, kayong gagawin ko ninong at ninang ko. So, siyempre, pwede ba makitawag na rin, Mitch? Talagang idol ko rin naman. Kita naman ho nyo pati yung ating staff dito. Ngayon lang kayo dumating ng ganito karami. Kadalasan, iilang kami. Ganong karami ho ang fans nyo dito. So, what is the central message? Yung musika po talagang kayang mag-engganyo. Kung kayo nasa lugbok ng kawalan ng pag-asa, pwedeng buhayin muli. No? Na pwedeng umasa, pwedeng mangarap, pwede tayo may patutunguhan. Kung kayo naman po kailangan naghahanap ng kadamay sa inyong kalungkutan, meron dadamay. Pwede hong buhayin, pwedeng gisingin, pwedeng udyukin, pwedeng pagalitin. Talagang napakalaki ho ng poder, no, na nandyan sa sining ng musika at ng awit. Pwede magamit sa kabutihan, pwede rin naman magamit sa hindi tama. At ang punto nga ho siguro ito, nung aking iniisip, itong pinasukan kong larangan ng trabahong ito, nanay ko po, ano ho bang minana? Dinando na ho lahat ng utang, nandiyan po yung pagkalaki-laking insurgency problem, nandiyan na po yung talagang napakaraming problemang dinatnan niya pagkatapos si Ginoong Marcos. Ako naman po yung part 2, eksakto ho. Pero ano ba masasabi natin dito? Habang ang tao nag-exercise ang kanyang goodwill towards his fellow man, umaasa na asikasuhin, tutugunan yung pangangailangan ng kanyang kapwa, lahat itong mga problemang ito, tila lumiliit. Ayun nga ho, ngayon pa lang nangako kayong tutulong sa atin dito at talagang kakailanganin namin po ang tulong nyo. Natural ho sa tao na matagal na nagtiis na magnasa na bukas tapos na ang problema. Pero hindi ho pwedeng ganun kadali ang problemang malutas. Hindi ho ba? Marami ho tayong dekada-dekada na henerasyon na pong inipon at minana at hindi pwedeng bukas makalawa tapos sa puto. Ang kaya ko lang ho ipangako sa inyo at kaya ko lang hoong i-deliver kung tutuusin talaga ay araw-araw palapit tayo ng palapit sa pagsasaayos itong mga problema natin to. Marami yung problema hindi ganun kadali. Bigyan ko kayo ng isang sample lang. Yung SLEX na pagtaas ng toll rate, meron pong kontrata. Sa saligang batas po natin, meron ho talagang nakasaad na sinasabing hindi pwedeng baliwalain ang nasa kontrata. No? Pero ang punto nga ho niyan, 250% ang increase ng rates. Sa panahon na naghahanap ang mga kababayan natin ng paraan para mapalago yung ekonomiya at gumanda at guminawa ang buhay. Meron tayong isang solusyon na nahanap sa paggamit ng pondo ng PNCC dahil meron silang bahagi rin dyan, ibawas sa idadagdag do sa rate increase at sa ganun paraan maibsan, no, yung problema natin mga kababayan. Ang problema po, lumalabas na yung prangkisa ng PNCC hindi na ho pala na-renew. 207 pa hindi na na-renew. Wala silang karapatan raw, sabi ng ibang quarters, na ituloy yung paniningil ng toll. So yung pambabayad ho natin, tila para medyo lumabo ang sitwasyon. So yun po ang sample ng mga problemang bumabalot sa atin araw-araw. Marami pang iba na iniwan sa atin. Meron pang iba na pinipilit lang palakihin pa. Dahil ang bisyon nga ho ng mga pinalitan natin ay makabalik sa pwesto at makabalik sa panahon na sila ang lumalamang sa lahat at hindi ho tayo papayag dyan. So, yun naman ho, nagbabahagi lang ako sa inyo ng konti nung hinaharap ko. Napansin ko lang ho kasi na nagsusuklay ako para lumipis lalo. No. Pero yun na nga ho, meron rin naman ho tayong mga good news na pwede ibahagi sa inyo. Nag-text po sa akin yung isang araw, may gustong sumubok sa MMDA. So dinala niya sa sakyan niya, color, yung bawal dahil sa color coding. So lumabas siya at sinubukan niya yatang kausapin yung MMDA na traffic enforcer. At sinagot po sa kanya, alam naman ho nyo, nasa ibang landas na po tayo ngayon, hindi ho pwede. So sa iyaro ng tao, umuwi, kumuha na ibang sasakyan. Ngayon gusto ko lang i-check kung nagbayad siya ng multa dahil nilabas na yung kotse beforehand. May report ho kahapon naman ng mga BIR examiner na hindi ho nagpaparnig bago mag-examine at after mag-examine. So nag-e-examine na lang sila at yun po maganda na naman pong balita. Yung baha ho natin dito, medyo unti-unti ho inaayos na rin ng MMDA at in-identify na talagang tinutuguran dahil talagang kinukulit ko sila at dinidetail naman nila sa akin kung ilang inches ng tubig basta may ulan. Alam mo yung problema nga natin doon sa ulan. Mga 20 po yata ang bagyong darating pa sa atin at ginastos na po yung 70% ng pondo bago pa tayo tumuntong dito. Pero okay lang po yan, mahanapan natin ang paraan yan. So, balik ko ako dito. Kayo ay merong mahalagang bahagi ginagawa para sa lipunan. Natural lamang naman na tulungan kayo sa magandang ginagawa nyo. Hindi ho nabanggit yung sa intellectual property rights na co-contribute kayo sa GDP, yung kabuuan, no? Pati na ho yung gumagawa ng software, etc. ng 4.2
something, 4.25% to gross domestic product. However, wala kayong protection. Aminin ko sa inyo, wala pa sa akin yung katugunan ngayon. Nung araw, pwede hong pag-usapan yung pag-manufacture ng CD. Yung raw material, kontrolin mo, makokontrol mo to a large degree yung piracy. Problema ho ngayon, hindi na ho yung physical, hindi ba? Downloading na ang issue. So makikipagtulungan po kami sa inyo. No? Paano ba natin pangangalagaan yung mga karapatan nyo, yung pinaghirapan nyo, maging kapakinabang naman po sa inyo yan. Hindi ko maipapangako sa inyong 100% overnight matatapos natin yung problema. Talaga napakarami yung outlet niyan. No? Pero ulitin lang ho natin, may focus tayo, pangalagaan, yung pinaghirapan nyo, tulungan kayo na magpatuloy doon sa magandang ginagawa niyo po para sa ating lipunan. At sa larangan po niyang asahan niyo, itutupad po natin yan. Baka ho may magyaya pa ng kantahan dito ngayon, lalabas kung lalong magaspang ang boses ko, kaya ako po yung magpapaalam na muna, pansamantala sa inyong lahat. At ulitin ko lang ho, maraming salamat po sa inyong lahat. Talaga naman pong ang laking bahagi sa paghuhubog po ng ating lipunan, lalo na itong mga lumipas na ilang mga taon at dekada, na naging kabahagi kayo. Pwede naman ho kayong humiwalay at gumawa na lang ng kantang, ano nga ba yung term, bubblegum music o siguro walang katuturan, no? Or magpatuloy kayo sa pag-uhubog ng pag-angat ng kultura, sining, at lalo na ng antas ng Pilipino. Kaya doon po, asahan nyo kami kasangga nyo, kabalikat nyo sa lahat ito po. At dahil kami nga ho ay public servant, pag-utusan po nyo. Maganda nga po, maraming salamat sa inyo.